sino ang nasa likod nito. Okay? It's sad dahil kilalang-kilala niyo kung sino ang nasa likod nito. Itong nasa likod ng questioning na ito, okay, na nakipagsabuatan na sa bangag administration. Okay, so alam niyo po ba guys, nanonood ako kay Maharlika. May isang DDS pala. Hindi lang po ito basta DDS. Matagal na po siya nag-serve kay Tatay Digong, mga siguro dekada na. Nakikipagtulungan daw ito sa administrasyong ito para ma-impeach itong si BP Sara kasi nangarap din pala itong tumakbo or maging presidente ngayong 2028, no? So, isa po siya sa pinag-pray or wish na sana daw ma-impeach na si BP Sara para siya yung makikita ng mga DDS. Kasi number 1 ito matulungin. Siyempre, ang alam ng mga DDS ay ito na lang ang dapat magiging presidente natin kasi si BP Sara na-impeach na. So, ito na lang ang pipiliin natin kasi matulungin, mabait, at tapat kay Tatay Digong. Di ba? So, yun po, no? Wala naman pong binanggit si Maharlika kung sino ito, pero dawi po siya magsalita ay parang alam na natin kung sino yung tinutukoy niya. Di ba? So, sana nga po, no, na hindi ma-impeach itong si BP Sara. Kasi ginagawa na raw talaga nila ng paraan ngayon na ma-impeach ito para siya po yung sumikat at number 1 na pipilian ng taong bayan na siya na lang ang patakbuhin ngayong 2028 bilang isang presidente. So, ito po yung video. Panoorin po natin yung pasabog ni Maharlika. Tara, sabayan niyo po akong manood. Sino ang nasa likod nito? Okay? It's sad dahil kilalang-kilala niyo kung sino ang nasa likod nito. Itong nasa likod ng questioning na ito, okay, na nakipagsabuatan na sa bangag administration. Dapat kasi maging mapagmatsyag kayo kasi sabi natin, diba, matatalino ang mga DDS supporters. Yung iba matatalino, yung mga alpot, mga bigaon, di ba? Kasi matatalino sila mang scam. Pero kayo, bubuksan ko yung mga isipan ninyo. Kasi alam ko kung sino tong taong ito. Yung grupo nila. Hindi to si Amy. Iba ang laro ni Amy Marcos. Ang laro ni Amy Marcos, budulin kayo na, nag-sorry na ako kay Inday, kaluluoy, ngiwi, babalo, alpot, mga ganyan. Alright? Ang nasa likod nitong itong taong ito, well, their group, no? Umaasa siya na kapag si Inday ay ma-impeach ng tuluyan, at pag na-impeach si Inday, ibig sabihin doon sa Senado, mas majority ang mga demonyo, ang mga bangag. Then pwede silang magbotohan na i-disqualify na forever si Inday Sara sa public office. Kaya ngayon pa lang dapat nagbe-brainstorming na ang grupo talaga ni Inday Sara kung sino ang hudas sa kanila. Or mag-anoint na siya, meron siyang anointed one na just in case na ituluyan siya nitong mga bangag at pakikipagsabuatan ng mga taong itong nasa hanay niya. Kaya sabi ko sa inyo, sa hanay natin, hindi lahat tayo magkakasundo. Maraming ahas, maraming traidor. At itong taong ito, na nasa likod nito, hindi mo na natin mapangalanan, ba't binibigyan ko kayo ng hint? Talinuhan nyo pa, galingan ninyo. Pag the moment na si Inday, knock on wood, wag naman, natuluyan nitong mga hayop na to sa Senado, puporma ngayon itong taong ito. Ako ang inatasan ni Tatay Digong, chuchu-chuchu, gano'n-gano'n.
Ang gagawin, lilinlangin na naman kayo. Kayong mga Duterte supporters. Kasi madali kayong malinlang. Isa $1, €1 nga lang na bulaklak, nalinlang kayo eh. Lalo pa ito. Mag-acting ito na parang santo. It's not Attorney Vic Rodriguez, okay? It's not Attorney Vic Rodriguez. Okay? Well, hindi siya kasali dito kasi ano to. Si Attorney Vic ngayon lang naman nakasama yan. Eto, matagal na ito. Ever since the world began. Itong mga grupong ito. Eto yung magiging drama ngayon. Sasabihin niyo, Merl, nagalit na naman kayo niya sa akin. Yung iba, mumurahin niyo na naman ako. Marlica, ikaw talaga. Tapos later on, sasabihin niya na naman, ay Marlica, sorry, totoo pala, vindicated ka na naman. But again, normal lang talaga yon. Okay lang kayo magmura dyan. Bonggang-bongga. Bumura din naman ako. Magmura na tayo kung gusto niyo. But again, matindi ang laban ni Inday Sara. Ito yung pwedeng mangyari. Ayoko mangyari ito. Siyempre, I'm not saying na mangyayari itong sinasabi ko. Pero the moment na ma-impeach, magwagi sila kay Inday Sara sa Senado, which is nga i-pray natin, which is yan naman ang prayer ng petition for certiorari and prohibition ni Attorney Torion, di ba? Ang grupo niya na magbigay ng restraining order ng TRO, okay? Ng TRO. Itong si Supreme Court sa mahaletas kongresistas, medyo makahinga-hinga tayo ng konti. But ito yung grand plan. Napanaginipan ko ba to? Of course not. Hindi ko to napanaginipan. Marami tayong puting ahas. Okay? May mga puting ahas tayo. Ito yung mangyayari. Itong taong ito, lilinlangin kayo, so magpapalakpak kayo. Ay, buti na lang may nag-take over kasi kailangan pinagkakatiwalaan siya ni Tatay Digong. Kaya dapat ngayon pa lang si Inday, meron na siyang anointed one just in case na gagawin to. Maraming ahas sa paligid, parang gubat. Kumbaga, ang politika, parang gubat yan, na maraming ahas na pwede kang tuklawin. Kaya yung iba nagagalit sa akin. Kasi nagagalit sila, nagbaghati-hati daw ako. Hoy, ngangyet pa, hindi ako naghati-hati. Ginigising ko lang yung diwa ninyo. Na ito yung mangyayari, walang perfect. Dito sa grupo ni Inday Sara, di ba ang dami nang magpupormahan ngayon? Di ba? Kasi itong taong ito, kailangan niyang i-save yung ass niya. Dahil kung hindi, tutuluyan siya. Makaramdam kayo. Diba? Makaramdam kayo. Talasan niyo pa ang pakiramdam ninyo. Ito po ang mangyayari kapag na-impeach nila si Inday, na pagtulungan talaga si Inday ng bangag na administration. Etong taong ito, itong mga grupong itong nasa likod niya, siya ang magti-take over. At gagamitin niya etong partido, whatever party later on, na ito ang substitute natin. Kasi si Inday hindi makatakbo, ganun-ganun. But syempre, si Inday may power pa talaga siya na kung sino ang kanyang iaatasan just in case na mangyari sa kainyo. Dapat ngayon pa lang, dahil naghahanda naman tayo sa 2028, imbis na mapatalsik natin, di ba? Itong mga hayop na ito, mas inuuna pa natin ang 2028 kaysa sa kahirapan ng buhay dyan ngayon, di ba? Kawawa kayo nga, hindi pag-usapan na natin yung 2028. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mangyayari. Okay? Sabi ni Cotton Finn, isa pa yan si traidor, ano tawag yan? Si Toby. Lahat yan pwede mag-traidor. 'Di ba? Marami diyan na pwedeng ibenta si Inday Sara. Ako lang ang pwedeng hindi magbenta kay Inday Sara kasi wala naman ako interest. Kasi sabi, ulit-ulitin ko, kung pera lang, hindi na ako umalis sa bilat ni Lisa Panas. Clue, nandiyan na nga eh. Clue pa kayo, nandiyan na. This is sad. Tignan nyo. Di ba? Matindi ang laban ng mga Duterte. Sabi ko nga, hindi sila pwede, okay, lalo na si Inday, hindi pwede si Inday magsabi, pag may nakita siya na ito, si ganito, na ano niya, na mga kaalyado niya, hindi siya pwede naman na parang vlogger na, ikaw, ganito, ikaw, ganyan. Hindi siya ganun. Kaya nga siya natin nagustuhan eh. Meron siyang
leadership. Ano si Inday? Chismosa lang sa kanto? Na, okay, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, eto ka daw, boom. Tatahimik yan, di ba? Kung nagkakagulo na, aayusin niya or whatsoever, pero itong taong ito, ahas ito na anytime pwedeng tuklawin si Inday Sara at may pinagdadasal din niya, for sure, na ma-impeach si Inday Sara para siya ay magpagiging bonggang-bongga. Di ba? Bongga ka, Day, di ba? Bongga, lahat sila nagpapa. Alam mo, sabi ko nga, mahirap ang laban ng Pilipino kasi tayo, sa Pilipinas, ang daming traidor. Kaya nga tayo, hindi tayo makalaya sa pagsakop ng mga Hapon, pagsakop ng mga Amerikano, pagsakop ng mga Espanyol. Kasi ang nagtatraidor sa atin, kapwa natin. Basta balikan yung mga history natin. Lahat may nag-traidor kay Rizal, nag-traidor kay Bonifacio, nag-traidor kay Pangulong Duterte. Ito yung kaabang-abang na ayaw kong mangyari, na ayaw kong maging vindicated dito. Ayokong maging vindicated dito sa sinasabi ko sa inyo kasi ayokong ma-impeach nila si Inday Sara. So, maging mapagmatsyag kayo, mga kababayan, sa mga darating na mga eksena. So again, itong survey na pinag-uusapan natin, hindi lang po ang bangag ang nasa likod nito, kung hindi mismo nasa hanay natin. Okay? Yan ang katotohanan na ayaw kong mangyari at ayaw kong maging vindicated. Na-vindicate na ako sa lahat ng mga pasabog ko, pagigipit kay PRRD, sa KOJC, sa lahat and everything, di ba? So ayoko maging vindicated sa issue na ito dahil ayoko mangyari na mamamayagpag itong mga traidor. Okay? Alam nyo, nakakaawa na yung sitwasyon ni PRRD sa loob. 81 na si PRRD, di ba? Buti nga, sabi ni Pulong, malakas na daw ngayon si PRRD and good. Di ba? I hope tumagal pa ang buhay ni PRRD, lumakas pa siya, at makita pa natin na siya ay lumabas, at makita natin yung smile niya, yung mga jokes niya. Ako yun lang naman ang dream ko, na makalabas si PRRD, at kung ako may wish ako, ayoko na siya magsawsaw, ay natrasawsaw, ano? Ayoko na siyang maging visible sa mga politika. Gusto ko yung nalalabing buhay ni PRRD. Kung ako yung anak niya, i-enjoy niya sa mga apo niya, mag-travel-travel na lang siya kung kaya pa niya, 'di ba? I-enjoy niya yung buhay niya kasi ginagamit si PRRD ng mga politiko, magpapataas ng kamay, katulad ni Pambari 4, tapos traidor ang Bigatla, 'di ba? Ang dami nagtatraidor, magpataas ng kamay, tapos pag nanalo, anong gagawin? Tatraidorin si Pangulong Duterte. Okay? Ang dami na ngayon. Okay? Hindi babae ito. Okay? Si Amy, alam na natin yan, na traidor talaga yan. Hindi nga nag-sorry sa inyo, di ba? Ngayon yung okay. May gugurgurin lang tayong troll. Okay, I will gurgur you, okay? Because I love to gurgur someone today. Dali lang. I will gurgur you. Dali, nasaan yung gugurgurin natin? Teka, I will gurgur you because you are the best candidate for tonight. Asa na siya? Nawala na. I will gurgur you. You're the best candidate for tonight. Aba, magaling kang magtago, ah. Loko ka. Anyway, sige, nakaligtas ka ngayon. Hayop ka. Ay, nako. Hindi ka babae eh. Pwedeng bakla. Teka, mukha pa siyang bakla. Hindi naman. Mukha hindi naman. Okay? Aha. Sabi ni Faye Cerezo, ang ganda mo bagay, ganyan-ganyan. Sa buhok ko. Ay, thank you, Faye. Ako, ganito. Tingnan mo yung 18 na sundalo na yan. Sino lang ba sumusuporta dyan? Kung magsasami puwersa, yung mga totoong nagmahal daw, umahal daw si PRRD. Diba? Makisa kayo lahat dito. Right now, you know, si Attorney Baligod, may pinost dyan, di ba? May pinost siya yung mga mali-maleta na naman. Bagong maleta, okay? Attorney Levy, okay, Baligod, okay? Yung abogado ng 18 Marines. Okay, katulad nito. Attorney, meron ng 4 senator, ah. Okay? May mga nababasa na ako. Okay.
So itong mga Dilawan, Pinklawan, Kabangagan, gumagawa na sila ng mga eksena. 2 hours ago, sabi ng mga Dilawan, Pinklawan, ayan, pakita ko. Okay? Yung nilabas daw na mga mali-maletang pera ng bayan na ninakaw nila na nakalagay doon sa helicopter o sa private plane, ang sabi dito, hindi natin babanggitin yung vlog nila kasi sisikat pa. Basta ito yung Dilawan, Pinklawan. I did forensics analysis on one of the uploaded maleta images. And it turned out that it was taken in 2018. Narrative, sinisira nila yung mga 18 Marines na nagsisinungaling daw 2018. So, ibabalik na naman sa yung mga maleta daw, yung picture ng mga maletang pera sa private plane ay noong 2018. Sino naman ang i-connect nila? Si PRRD. Ano sabi ni Attorney Baligod? This is how a liar's story can fool people. How can you get the metadata of an uploaded picture when you don't have the original and the equipment used to take the picture? Stupidity behind a fictitious name. It's true. Kasi mga kababayan, ano ba yung metadata na sinasabi? Okay, naglabas ng mga pictures, videos, ang ating 18 Marines na, hey, ito, sinasalpak na sa inyo sa taong bayan, na itong mga maletang ito ay i-deliver kay Sandro Marcos, kay Martin Tambaloslos, kay Lisa Tanas, kay Bangag, kay Terlianes, o kung kani-kanino pang mga hayop, kay George Garcia, kay De Lima, lahat, di ba, pinangalanan yun. Kaya nga, kinasuhan ng cyber libel itong mga 18 Marines na to. Kinasuhan ng mga hayop. Ngayon, ano ba yung metadata na yon? Ako alam ko yung metadata kasi di ba ako kinasuhan ako ng mga bangag. Hindi mo makukuha, mga kababayan, ang information, okay? Yung information ng video o pictures kung wala sa'yo yung original. Meaning, date, kung kailan kinuha yung picture, saan ang galing na cellphone. iPhone ba to? Samsung ba to? Camera ba to? O ano ba to? Computer ba ginamit sa picture? You know? May yan. May mga data dyan, okay? May mga impormasyon dyan sa file na yan kung ito ay original. Pero kung ida-download mo lang from my Facebook post, hindi mo makukuha yung metadata. Kaya nga yung ginawa ni Bangag noong 2024 ng NBI, panggagago sa inyo, na sinabi nila na pina-authenticate nila, pinorensic nila yung ni Bangag, yung nagsisinghot, di ba? Nilabas, naggupit-gupit pa sila ng Manila paper, ito, tenga ni Bangag, malaki. You cannot get the metadata kung wala sa'yo yung original. Kaya nga nung pina-forensic ko yung pulburon video na yan, ang sabi sa akin ng forensic expert, kailangan ko ng original data. Sabi niya, sigurado ka ba na itong datang ito ay hindi dumaan sa online o tinransfer or ganito or ganyan? Para makuha niya yung metadata at makita niya kung ito ay original or fake. Like yung mga messages, yung mga screenshots na yan. Di ba, hiningi yan ng abogado ko na siya nagsabi sa'yo. Sabi ko yung puting ahas ko. Yung mga screenshots, yung mga messaging, original yun. Binu-forward ko sa abogado ko para makita yung timestamp, di ba? Kung sino yung sender, kung kung may mga server logs, if available. Di ba? Nalalaman natin itong mga digital forensic na ito kasi ito based sa aking experience. Ginagamit sa korte ito, hindi yung pwede maniwala ka sa Bangag administration na ito, fake yan, pulburon video ni Marlica. And this picture ng mga Marine, fake yan. Kasi pinorensic namin, bullshit yan. Hindi ka pwede mag-forensic pag wala sa yung original. Kasi, pwede na yan pagpalipat-lipat na, mga kababayan, itong video or pictures, okay, hindi mo makukuha yung original data kasi matatamper na yan o kung ano pa man. Diba? So, ito'y paninira talaga sa 18 Marines na nagtestigo, na nagbigay ng sworn statement, na nag-deliver sila ng pera sa mga bangag. Right? So, yan yung tungkol sa metadata. Kaya tama si Baligod na paano mo makukuha yung information kung wala sa'yo yung original. You know that? Kahit i-google nyo yan, tanong nyo yan kay Google o i-research nyo sa internet kung ano yung steps
paano mo i-analyze ang isang video o ang isang pictures kung ito ba ay original o ito ba ay edited? 'Di ba? So yan ay panira na yung sinasabi niya 2018, panahon daw ni Pangulo ay 2018 daw yung kuha yung video. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin Duterte na naman. 'Di ba? Kung yung pinapalabas ng bangag administration ng mga trolls nila, okay? Sinasabi na si Duterte, na panahon ni Duterte, yung mga maletang yun. Yan ang katotohanan yan. Kaya sabi ko nga, double effort tayo sa pagtanggal sa mga bangag. Kasi you cannot wait for 2028. Kasi once na gumulong na yung kaputahan nilang impeachment na yan, 50-50, sabi ko nga, 50-50 si Inday dyan. At ang traidor nasa loob natin. Nasa hanay natin, nasa loob lahat, may alpot, may bugaw, may traidor, lahat-lahat. At kaya mahirap ang battle ni Inday Sara. Ano daw? Sinabi ni Toby Tiangco, yung twins, mga picture na nagpapakalat. Picture nag-twist sa totoong issue o trust ay may hawak na opisina ni Sandro Marcos. Ako ang unang nagsabi sa inyo yan, Viola. Na si Lisa Tanas, si Bangag, may binabayaran silang troll firm. Sino yung troll firm? Troll firm and troll farm. Yung chumup-chup ng buto ni Katie. Remember that? Pasabog natin sa inyo. Blind item natin. Yung chumup-chup ng buto ni Katie, okay? Na talagang special envoy ng yun ang chumup-chup ng buto ni Katie. Yun ang troll firm ni Lisa Tanas at ng Bangag administration na nagpapakalat ng mga papanira laban sa mga Duterte at nagpapakalat ng mga kasinungalingan na hindi daw butod si Lisa. Yan. My God. Okay? Si Charis may troll firm. Lahat yan. Kaya ang laban natin, medyo mahirap. Kasi sabi ko nga, it's a sad for Sara. Dahil alam ko naman na si Inday Sara, gusto, na tumakbo na siya, pananagutin niya talaga yung mga may kasalanan. Sabi nga niya, yung pipiliin niyang vice president, yung papanagutin yung mga nagnakaw sa bayan. I can't wait for Sara, okay, na maging presidente yan para makita natin na sana higitan niya yung tatay niya. I believe, higitan pa niya yung tatay niya. Itong mga alpot na ito, okay, may kalalagyan yan. Ulit-ulitin ko, hindi maglalabas ang pamilyang Duterte ng RodrigoRoaDuterte.com. Alright? Kung ito ay hindi nila nakikita yung pang-scam ng mga taong akala nila, naniniwala sila Inday sa kanilang suporta. That's still supporters. Kaya nga tinutulungan niya kayo eh. Tinutulungan kayo ng pamilyang Duterte, lalo na ni Vice President Sara, siya for sure ang may authority talaga na gawin nyo to kasi kawawa naman yung taong bayan. Hindi man yan magsasalita si Inday na parang vlogger, dahil hindi naman siya vlogger. Diba? Hindi niya magiging Vice President si Amy. Yan lang ang ma-assure ko sa inyo. Okay? Hindi niya kukuning Vice President si Amy. Period.